Marami-rami na rin bumati ko sa amin. Pero ganun pa man, yun naman talaga ang gusto ko mangyari, na mabuksan yung paksa na ito. Sinulat namin yung Banal na Aso noong 1993. Isa akong estudyante noong panahon na yon sa UP Diliman College of Music. Major in guitar, minor in sitar. Yung sitar nga pala, yun yung instrumento ng Indian na may 2 pumpkin sa bawat dulo. Malimit din yung ginamit ni George Harrison ng Beatles. Ang Banal na Aso ay patungkol sa mga hipokrito. Yan kasi ay isang idiom na nahanap namin sa likuran ng isang diksyonaryo, Filipino to Filipino diksyonaryo, na ginagamit namin lagi habang nagsusulat kami. Wala po kaming pinatatamaan dito sa Banal na Aso. Banal na Aso, Santo Kabayo! Yung layunin, yung intent ng kanta, kagad sa akin ay para pumukaw hindi sa inyo, sa akin, sa ako mismo. Ba't di tayo dito lumipat sa mga pagtuturo patungkol sa progress, happiness, yung mga kinuwento rin ng ating kapatid na si Jesus na patungkol sa hindi paghusga. Ay siya ring ginagawa mo sa akin. Pagdating ni Dong sa gate ng bahay namin, alas 7 ng umaga, kinuwento niya kung anong nangyari sa kanya sa jeep. Kaharap ko sa jeep ang isang ali. Sabi ko sa kanya na magandang kanta yun. Nung tinunuhan ko, nag-scan ako ng mga chords, bumagsak ako sa E minor tsaka sa C. Nung tinunuhan ko, ng tono na yun, na kaharap ko sa jeep, ganun. Hanggang sa mura pa rin ng murang ngali. Kaya doon nagsimula ang tono. Yung tono naman ng chorus ay palawig lamang doon sa basic melody ng stanza. Kaya naging heightened lang yung chorus. Yung refrain na ano man ang iyong ginagawa, andun sa gitna. Subsub kasi kami ni Dong nung nahanap na namin yung chorus kasi unang ginawa namin yung first stanza. Pagkatapos noon, gumawa kami ng second stanza. Yung nangangaral sa kalye ang isang lalaki. Ayun, gawa-gawa na lang namin yun. Ibig sabihin, fiction na yun. Inulit-ulit namin yun. Tapos, nag-scan ako ng mga chords para pumunta sa chorus para mag-inspire sa amin maglagay ng chorus words, lyrics. Pero bumagsak pa rin ako sa A minor nung nahanap namin yung Banal na Aso, Santong Kabayo sa likod ng dictionary. Nung kinanta na namin yun, banal, siyempre tumaas na yung tono. Naging angko pa rin na consistent sa chords ng stanza. Kahit ako, namangha ako doon. Banal na Aso, Santong Kabayo, natatawa ako. Nga, tawa kami ng tawa nito. Yun ang naging sunod na line, yung natatawa ako. Sa sige namin tawa ng tawa, nakaisip si Dong ng hihihihi. Okay yan Dong ha, sige nga, ulitin natin. Natatawa ako, hihihihi. Sa'yo! Ganda. Sabi ko, yun, buo na ang chorus. Masasabi ko lang sa ginawa ng parokya ni Edgar na Chikinini, nirerespeto ko yun kasi yung style naman nila ay spoof eh. Alam naman natin sa spoof, kumukuha ka ng original material tapos ginagawan mo to ng twist na ikaw na ang gumawa. Natutuwa pa nga ako dahil natawag namin ang kanilang atensyon na para gawan kami ng spoof. Kasi meron din silang mga ginagawa na mga foreign na spoof. Kaya
natutuwa din ako na ginawan din kami nila. Hindi pa sila lumalabas. Sabi ko sa sarili ko, sana gumawa sila ng sarili nila na hindi spoof. Tapos noon, ginawa naman nila. Lumabas naman na magaling din. Magaling ang parokya ni Edgar. Hanggang ngayon, sa taon na to, 2021, mula noong 1993, nung sinulat namin yun, ay andyan pa rin yung kanta na pinasa-pasa sa mga anak hanggang sa naging apo na, hanggang sa hindi ko akalain talaga na magkakaroon siya ng ganong klaseng impact. Binago ng Banal na Aso ang Yano na dati ay hindi kilala, ngayon ay naging mas kilala, para bagang pumutok yung pagkakilala na mula Apari hanggang Hulo, hanggang sa karagatan nito hanggang sa kabundukan. Kaya naging sweep ka agad sa buong bansa.